Alright mga tol, pag-usapan po natin ang pag-atras o pagtigil ng INC sa kanilang goal sana na 3 araw na pagka-rally. Pag-usapan natin kung bakit sila tumigil, ano ba ang mga dahilan, at pag-usapan na rin natin kung ano ba talaga yung pinaglalaban nila. Umpisa na natin to, pero kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, let's go! So ayan na nga mga tol, mainit na usapin ito ngayon dahil matapos po ang ilang araw na pagdagsa ng mga membro ng INC, tumigil na po sila. Ayan po yung pag-uusapan natin kung ano yung mga dahilan kung bakit sila tumigil, na dapat sana ang gusto nilang mangyari 3 araw. Basahin po natin yung post dito, no? Actually, kahapon pa ito. Kagabi pa. November 17, 9 PM. Pero ngayon talaga, deklarasyon na makikita na huminto na sila Pero kagabi, ayon dito po sa GMA News Online, pinost ito nung 9 PM kagabi. Ang sabi po, the Iglesia ni Cristo on Monday night ended their rally against corruption at the Carino Grandstand a day ahead of its supposed culmination on Tuesday. According to GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, INC spokesperson Edwin Zabala, said they did not need 3 days to achieve their goal and send a message calling for transparency and better governance. It did not. Ito yung pinaka-sinabi ni Zabala, isang INC spokesperson. Sabi, it did not need 3 days to achieve the goal of sending the message that we are calling for justice, accountability, transparency, and peace. As of 8 PM Tuesday, Manila Disaster Risk Reduction and Management Office placed the crowd estimate at Luneta at 550,000 people. So, kagabi pa lamang, hindi na umusad yung kanilang bilang sa estimated na kwentahan ng 550,000 na tao. Ngayon, ngayong November 18, Tuesday na po ngayon, no? Ngayon, okay guys, so narinig naman natin yung balita patungkol dito. Matapos nga po na ang INC magsagawa ng kanilang 3-day rally, ito po tinigil din nila. Tila sa ikalawang araw tinigil na po nila bago pa dumating ang ikatlo. Sa kadahilanan na ano po yung nakita po natin. Meron pong mga paglabag dito na naganap. Ito pong isang membro dito ng INC, tingnan natin, no? Yung sagot po niya sa kanyang interview, no? Dito tutukan po natin. Sabi po dito ng Department of Public Order and Safety, Dear Mr. Bertoldo, this pertains to your letter dated November 17, 2025 regarding United People's Initiative's request for a permit and assistance to conduct a rally along White Plains Avenue, Temple Drive, Quezon City on November 18. We regret to inform you that this office cannot grant your request to conduct the said activity as you have violated one of the terms and conditions stated in the rally permit issued to you on November 16. During the activity held last November 17 by the United People's Initiative, several personalities who spoke on stage incited the participant of the activity through means ng Quezon City Department of speeches and banners to the accomplishment of any acts of sedition, rebellion, or insurrection. This conduct
constitutes a clear and material violation of the conditions of the permit previously created. So, ano man pong makikita natin dito, ako po naniniwala na gustuhin man nila, hindi na po sila po pwede. Tignan po ninyo yung permit na ibinigay sa kanila. Disclaimer lang ha. Ito po ay ayon sa aking opinion lamang. Pero kung titignan mo, yung permit na ibinigay sa kanila ay parang nire-revoke na dahil to some reason of violating, diba, yung kasunduan in terms and condition. We regret to inform you that this office cannot grant your request to conduct the said activity as you have violated one of the terms and conditions. Sabi naman ni Jimmy Bondoc na we know naman na ito ay para sa akin isa po siyang DDS. Sinasabi niya wala naman daw siyang narinig, diba? Pero ayon po sa balita, titignan, pag-aaralan kung totoo nga ba. Iba kasi yung kinukwento lang dun sa tinitignan talaga, diba? May mga recordings, may mga nakikita dyan. Hindi naman yan aawatin, hindi naman yan titignan kung walang nakikita no? Nagbalak nagtangka. Kawawa yung mga membro po dito sa reliyon po na ito. Kaya nga po dito, kung tignan po natin yung interview dito nitong Jameson Reyes, isang INC member, ano pong sabi niya? Pakinggan po natin maigi yung maiksing pahayag niya. Luneta. Masaya po and marami po kaming natutunan and nalaman din po sa mga nangyayari po sa ating gobyerno po. Ito po, no? Marami daw silang natutunan sa mga nangyayari. Dapat tinanong ng reporter, ano-ano yun? Diba? Hindi naman sa inahamak natin yung tao, pero diba, nakakaawa po yung mga tao. Hindi po nila nauunawaan yung ginagawa nila. Kaya nga po nakakatakot pag ang mga tao ay hindi nalalaman ang ginagawa. Hindi nila alam na sa kapahamakan na sila. Ito pong nangyari na rally, I don't believe na it is for transparency and better governance. Kasi kung ako po ang tatanungin, kung better governance, transparency sa government, dapat una lilinisin ng tao yung kalat niya, 'di ba? Yung sabi nga, yung puwing, bago mo tignan ang puwing ng iba, yung puwing mo muna. Ako, nakikita ko po, may problema sa isang kapatiran nila. 'Di ba, si Marcoleta may issue sa kanyang sose. And I believe hindi yun pagiging transparent. Hindi siya nagsabi ng totoo doon. Kung ako po ang tatanungin, that's my personal opinion. So, bago tayo magtapos sa bagay na ito, bakit tahimik? Diba? Walang ganyang kalaking event. Ang reliyon po na ito, kapag ang pinag-uusapan dito ay yung mga issue. Diba? Issue ng mga taong konektado sa kanila, katulad ni Marcoleta, ni Sara Duterte. Diba kanilang ini-endorso tong mga ito? Pag may issue, syempre, tahimik, no? Ano to? Double justice, selective justice, unfairness ito, hindi to transparency and for better governance. And that's what I believe, and this is my opinion. No? Kayo, anong opinion ninyo sa bagay na ito? Bago po tayo magtapos, gusto ko malaman yung inyong sentimento, ano yung inyong opinion sa bagay na ito. Huwag kayong mahiya, sabihin ninyo ng malaya ang inyong saloobin. Magre-reply po ako dyan sa comment section. Basta ka-reply po yung sinasabi ninyo. Kung minsan nga kahit di naka-reply, medyo below the belt yung mga comment, sinusubukan natin replyan pa rin, paliwanagan, o kahit pag-subscribe na lamang, no? Kasi minsan hirap umunawa ng mga tao. And yet, eto po tayo, nagsisika po tayo mag-share dito ng ating mga nakikita,
mga pananaw po sa maraming bagay sa tulong po ng Diyos. So, ikaw, ano masasabi mo? Comment down below and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See you ulit sa susunod na video.